Mga balitang pantalan aming ihahatid sa inyo mula rito sa PPA Head Office. Ako si Zeus Legaspi at ito ang Ronda Pantalan. Isang bagong barko, opisyal na pinangalanan sa Manila South Harbor. Mga pasalidad na makabagong sasakyang pandagat na ito ating silipin. Automated counting machines ng COMELEC idinemo sa Nasipit Port. At pagpasyal ng ating galorkada sa Iligan City, abangan! Lahat ng yan at iba pa dito lang sa Ronda Pantalan. Isang bagong Norwegian vessel ang pinangalanan sa Manila South Harbor nitong Biyernes, January 31. Ang naging naming ceremony panoorin sa Balitang Pantalan ni Jel Manalo. Kasabay ng pagtugtog ng banda at ng paglipad ng mga puting kalapati ay ang opisyal na pagsasapubliko sa pangalan ng barkong Höegh Australis na ginanap sa Pier 15 ng Manila South Harbor nitong Biyernes. Ang bagong barkong ito mula sa Norwegian shipping company na Höegh Autoliners ay isang pure car and truck carrier na may kapasidad na 9,100 car equivalent units. Mula sa malayo ay kapansin-pansin na ang laki ng barko na sinasabing sinlawak ng nasa 179 basketball courts. Pagpasok naman sa loob ng Australis, kita rin ang modernong mga pasalidad at ekwipo na dinisenyo para mag-transport ng mga sasakyan at heavy machinery papunta sa iba't ibang mga bansa. Ang Australis ay ang pangatlo sa tinatawag na Aurora-class vessels ng Höegh Autoliners at pinatatakbo ng 24 na mga crew na pawang mga Pilipino. Ginanap ang naming ceremony ng Höegh Australis sa Maynila bilang testamento umano sa matibay na samahan ng Höegh Autoliners at ng mga marinong Pilipino. Samantala, nito lamang 2024 ay nakapagtala ang PPA ng 6.1% na pagtaas sa cargo throughput o yung mga kargametong dumadaan sa mga pantalan ng PPA kumpara sa bilang nito noong 2023. Inaasahan ng ahensya na patuloy pa itong tataas ngayong taon. Nakatakda na maglayag ang Höegh Australis mula sa pantalan ng Maynila patungong Singapore. Jel Manalo para sa PPA TV. Dumaong ang cruise ship na Silver Whisper sa Corimao Port nitong Huwebes, January 30. Ang detalye sa pagronda ni JB Regindi. Sa kauna-unahang pagkakataon ay dumaong ang MS Silver Whisper ng Silver Sea Cruises sa Port of Corimao, Ilocos Norte nitong Huwebes, January 30. Pinangunahan ni Acting Port Manager Mark Oliver T. Marco ng PMO Northern Luzon at Vice Governor Cecilia Araneta Marcos ang pagsalubong sa mga turistang lulan ng cruise vessel, katuwang ang mga kinatawan ng Provincial Government of Ilocos Norte, Department of Tourism, LGU Corimao at iba pang sangay ng gobyerno. Nagkaroon din ng ceremonial exchange of plaques sa pagitan ng mga kinatawan ng mga nabanggit na ahensya na ginanap mismo sa cruise vessel. Hindi bababa sa 300 pasahero at 50 crew ng Silver Whisper ang bumaba at namasyal sa mga karatig na pasyalan sa Ilocos Norte at Ilocos Sur, gaya na lamang ng UNESCO Heritage City na Vigan City, Poway Church, Malacanang of the North at iba pa. Ang MS Silver Whisper ay nagsimulang lumayag taong 2021. Ginawa ito ng kumpanyang Beriote Shipyard sa Genoa, Italy. Ito ay may habang 213 metro at 40,700 gross rate tonnage. May kapasidad naman itong 382 na pasahero at 295 na crew. Ang Port of Corimao ang huling destinasyon ng Silver Whisper dito sa Pilipinas bago maglayag patungong Hong Kong, China. Ang Silver Whisper na ang pangatlong cruise ship na tumaong sa Port of Corimao ngayong taon.
Mula sa PMO Northern Luzon, JV Ragindin para sa PPA TV. Mga kapantalan, alam nyo ba na sa isang syudad sa Northern Mindanao ay matatagpuan ang nasa 20 magagandang mga talon? Tuklasin natin ang ilan sa mga ito kasama ang ating galorkada na si Neil Tuazon dito sa Papasyal Tayo. Kung sa tingin ninyo, eksena mula sa pelikula ang nakikita ninyo, nagkakamali kayo dahil totoong-totoo ang ganda ng mga waterfalls na ito. Sino ba namang mag-aakala na ang magagandang talon na ito ay matatagpuan sa gitna ng isang highly urbanized na syudad? Dito sa City of Majestic Waterfalls, mapofall kayo talaga sa ganda ng Iligan City ng Northern Mindanao. Tara na, sabay-sabay nating tuklasin ang Iligan City dito sa Papasyal Tayo Iligan Edition. Kung gusto mong pumunta ng Iligan City galing sa Cebu at Ozamis City, isa sa mga pwede mong options ang pagbiyahe gamit ang mga pantalan. Pagbaba pa lamang sa Roro Vessel, una mong masisilayan ang Baseport of Iligan. Mula rito, madali mo nang pupuntahan ang iba't ibang destinations ng probinsya. Ang Iligan City ay isang natural wonder na mayroong 23 waterfalls, 8 springs at 15 caves. Dalawa sa pinakasikat na waterfalls na ito ay ang Tinago at Nimbalot Falls. "40 minutes by car mula sa Baseport of Iligan, matatagpuan mo ang Tinago Falls. Welcome to Tinago Falls! Sa halagang 60 pesos na entrance fee, mae-enjoy mo na ang pagtanaw at paliligo sa malakortinang waterfalls na ito. Pero kung gusto mo ng up close and personal sa Tinago Falls, pwede mong rentahan ang bamboo raft sa halagang 200 hanggang 500 pesos. Pero disclaimer lang mga kapasyal, bago mo tuluyang mapuntahan ang Tinago Falls, maghanda muna sa mahaba-habang panhik-panaog. Pero kung ito naman ang view na makikita mo, worth it na worth it ang 355 steps. Bukas sa publiko ang Tinago Falls mula 6 AM hanggang 4:30 PM. "32 minutes naman mula sa Baseport of Iligan, makikita mo ang Nimbalot Falls. ₱50 ang entrance fee for adults, habang 40 pesos naman for kids ages 5 to 12 years old. Mura lang din ang pagrenta ng mga cottages, mula 250 pesos hanggang 1,000 pesos. Swak na swak ang tahimik at malinis na spot na ito para sa nature lovers. Kung swimming pool naman ang hanap mo, don't you worry dahil pwedeng-pwede ka dito sa Delamar Resort. Sa halagang 100 pesos lang na entrance fee, pwede namang ma-enjoy ang pag-dive, pag-swing at bonding kasama ang pamilya at barkada. Next stop natin mga kapasyal ang Paseo de Santiago.
isang seaside park na 7 minutes away lang mula sa Baseport of Iligan. 25 pesos ang entrance fee rito sa umaga at 30 pesos naman mula 5 p.m. onwards. Dito, mamamangha ka sa malakastilong itsura ng seaside park na ito. Perfect ang Paseo de Santiago para sa celebrations gaya ng birthdays at mga kasal. Pwede kasing rentahan ang kanilang gazebos for 2,500 pesos each. Sa labas naman ng kastilyo, makikita ang isang replika ng mapa ng Pilipinas. Pati na rin ang Iligan City sign na swak for picture-picture! Makikita rin dito ang estatwa ng ating bayani na si Lapu-Lapu. Talaga namang kumpleto ang papasyal mo rito sa Paseo de Santiago. Siyempre, hindi kumpleto ang ating papasyal kung hindi tayo bibili ng mga pasalubong. Dito ka na sa Chading's Peanuts! Siguradong pasok sa budget mo ang mga pagkaing tatak Iligan. Walking distance lang ito mula sa Baseport of Iligan. Mula sa kanilang special pasalubong na mani, tinapay, crackers at iba pa. Tiyak na masisiyahan ang inyong pagbibigyan. Talaga namang sulit ang mga trip mo sa mga tourist destinations dito sa Iligan City. Sa tulong ng ating mga bago at modernong pantalan, tiyak na kumbinyente, ligtas at memorable ang inyong biyahe patungong Iligan City. Ano pang hinihintay mo? Pasyal na tayo mga kapantalan! Nagsagawa ng demonstrasyon ng automated counting machines sa Nasipit Port nitong nagdaang Lunes. Kung bakit, alamin sa pagronda ni Tet Joven. Dumalo ang mga kawani ng Port Management Office ng Agusan kasama ang Global Port Agusan Terminal Incorporated o GATI sa nationwide roadshow na isinagawa ng Commission on Elections Caraga Region sa Passenger Terminal Building ng Nasipit Port noong January 27, 2025. Layunin ng programang ito na ipaalam sa publiko lalo na sa mga kawani ng Philippine Ports Authority PMO Agusan at sa GATI ang tamang proseso ng pagboto gamit ang Automated Counting Machine o ACM. Ipinakita rin ng COMELEC ang mga bagong kakayahan ng makina, kabilang ang mas mabilis na pagbasa ng balota, pinahusay na security features, upang maiwasan ang anumang pandaraya at real-time na pag-transmit ng resulta ng boto. Sinundan ito ng aktual na demonstrasyon ng pagboto gamit ang ACM. Sa ginanap na open forum, tinugunan ng COMELEC ang iba't ibang katanungan ng mga dumalo, kabilang ang proseso sa paghawak ng gusot o napunit na balota. Sa ganitong paraan, naging bahagi ang TPA-PMO Agusan sa pagsisiguro na ang bawat botante ay may sapat na kaalaman sa proseso ng halalan. Mula dito sa Nasipit Port, ako po si Tet Joven para sa PPA-CB. Nasa 600 na mga bakawan ang naitanim ng mga kawani ng Port Management Office ng Negros Occidental, Bacolod, Banago, Fredco sa Bacolod City. Ang hakbang na ito ng PPA para pangalagaan ng kalikasan, panoorin sa pagronda ni Rhea Hinaut. Pinangunahan ng Port Management Office Negros Occidental, Bacolod, Banago, Fredco kasama ang Barangay Banago Council ang pagtatanim ng 600 bakawan sa bagong Banago Green Zone bilang bahagi ng PPA Environmental Mangrove Conservation Program nitong ika-25 ng Enero taong 2025. Bukod dito, nagsagawa din ng coastal cleanup sa Banago Port kung saan umabot sa 20 sako na may tinatayang nasa 100 kilo ng plastic residual waste ang nakolekta sa nasabing pantalan. Alinsunod ito sa inilabas na resolusyon ng lokal na pamahalaan ng Banago na may layong mapanatili ang pangkalahatang balanseng ekolohikal, suportahan ang mga lokal na pangisdaan at makapagbigay ng natural na proteksyon sa baybayin. Ang nasabing aktibidad ay dinaluhan ng 130 kawani mula sa DENR Senro Bago City, ang PCG Northern Negros Occidental, PNP Maritime Group,
Bacolod Pulupandan Harbor Pilot, Greg Shore Reception Facility at Lockheed Global Security Services Incorporated. Ang pakikibahagi ng PMO-NBB sa pagtatanim ng mga bakawan sa Bacolod City ay patunay lamang nakabahagi ang Philippine Ports Authority sa mga hakbang na nagpapangalaga sa kalikasan. Rhea Gracinot para sa PPA-TV. At yan ang mga balitang amin nakalap sa pagronda sa mga pantalan sa nagdaang linggo. Manatili nakatutok sa official social media pages ng Philippine Ports Authority para maging updated sa mga kaganapan sa pantalan. Muli mula rito sa PPA Head Office, ako si Zeus Legaspi. At ito ang Ronda Pantalan.